Dito sa Kay Susan tayo, uumpisa na namin ang pamamasko, mga usong holiday dress at Christmas decor. Ipaparada na namin sa inyo. Ano bang inyong favorite Christmas decor? Christmas decor, yung mga parol, yung mga Paro. kapis na... Talaga? Yeah, Oho. trivia. Ano mas masaya Pasko, dito o sa ibang bansa? Masayang Pasko, of course, dito. Number one pa rin ang Pilipinas. Okay. Ikaw, ano gusto niyo yung Christmas gift? Na ibibigay ko, tatanggapin. Bibigay niyo. Ibigay ko. Siguro pera na lang. Mas kailangan ng tao. Yung matatanggap pera niyo, ngayon. ano gusto niyo? Kahit pera wala, din. sanay na akong hindi nakakatanggap. Okay. Actually, ang kulay ng Pasko na gusto ko is white na white. Wow, White Puro Christmas. malinis. Talaga? At sana magiging malinis din ang Pilipinas. Red and gold. Why po? Why red and gold? Parang ang gold ay nagre-represent sa riches. Okay, and And red nagre-represent siya sa joy. I always make sure that I come back to the Philippines every Christmas. bakit po? There is no Christmas like in the Philippines. Bakit? Ano bang meron dito? Ano wala sa iba? Dito ang celebrate ng Christmas pagdating ng Bear, Christmas na. Dito sa Kay Susan tayo, uumpisahan na namin ang Pasko. Simulan natin sa Christmas decoration. Saan nga ba mahahanap ang pinakabonggang pamaskong decor? Well, alam ko ang location. Then, alamin mo na rin ang uso pagdating sa holiday fashion. Ano ba ang ina colors at style ngayong Kapaskuhan? Pag-usapan din natin ang kidney mo. Paano nga ba makakaiwas sa sakit sa bato? At introducing paper clay. Ito raw ang usong pangkulay ngayon sa mga drawing. Pwes, yan ang ating aalamin. Uy, dito. Ako nga, ang kumaring Christmas Susan nyo. Feel niyo na ba ang simoy ng Pasko sa tahanan nyo? Kung hindi pa, hayaang gawing makulay ang bahay nyo na swak sa budget nyo. Ngayon, makikita natin ang mga usong dekorasyon para ngayong Pasko. Paano ba ito nag-start? Alam mo, nung araw, namamasyal lang kami sa Europe, doon sa Christmas Village. And then, parati siyang namimili doon. Ako, taga-bit-bit lang niya ako. Taga-bit-bit Libangan lang kayo? niya ako. Libangan lang niya. Eh ngayon, sabi ko, develop natin yan. Maganda yung libangan na yan. And then, eto na, naging isang malaking negosyo. Sa dami lang na bit-bit, eto na. Sari-saring Christmas decoration. Name it, lahat naririto. Mula Christmas balls, Christmas tree, ornaments, flowers, at kung ano-ano pa. Lahat meron sila. Ngayon naman, may papakita ko sa iyo yung showroom namin pinagmamalaki. Talaga? Na pinupuntahan ng mga local at foreign tourists. Talaga? Tignan mo. Naku, ang ganda-ganda na dito. Ano kaya makikita ko doon, ha? Ay, ang ganda-ganda! Halika, tingnan natin! Ang ganda! Ito ang Christmas showroom ng mga tan na matatagpuan mismo sa loob ng kanilang tahanan sa Tayuman. Oh my! Ano itong mga dambuhalang Christmas tree na ito? May ulot mukha ng tao. Ngayong taon, ano ba ang Mostly color? kasi ang ano Ngayon? namin is nasa blue and green. Nag-incorporate kami ng red para masaya yung dating. Ayan na, chandelier yan. At aba, kung may chandelier ka pala sa bahay, pwede rin isali sa Paskong tema. Palibutan lang ng garland at Christmas drop ornaments, social na!
Ito ho yung tinatawag namin pink room. Pink room? Oo. At pwede rin palang magkaroon ng color theme ang mga kwarto natin sa bahay. White, gold, silver, and pink. Yun ang ginamit namin dito sa mga trees dito. Mas type nila talaga yung pink. Oh, lalo na yung mga teenager. Mas Dapat nga maano hindi si talaga. Mona Lisa andyan eh. Dapat mukha ako eh. Wow! Silver man! Ang dami naman silver dito. Ang ganda, napaka-elegante naman ng mga ano nyo. Parang affordable ho ba ito? Affordable yung Sa mga dekorasyong ito, feeling donya ka sa bahay mo. Naibigay mo na ba ang mga regalo? Bago ako malasing, kinuha ka tayo. Masarap talagang pagandahin ang kwarto sa bahay, lalo na kung malaki ito. Pero, di naman kailangan maging magarbo para maramdaman ang Pasko. Ayon kay Mrs. Tess, kung maliit ang espasyo sa bahay, iwasan ang malalaking dekorasyon na maaaring magpasikip lalo na sa ating lugar. So ano ba yung mabibigay niyong tip doon sa mga maliliit yung lugar? Nilabas Tatabihan ko namin para yung makita yung size niya. tinatawag naming slim tree. Kasi laki ko ba yan? Slim tree. Oo. Yan, Kasi slim usually tree. Kasi dati laki ko to. Oo. Ito yung mga pag maliliit na lugar. pag maliliit. Mga pag condominium. Mas konti at simple, mas mabuti. Lahat ng nakikita nyo sa showroom, pwede nyong gayahin at gawin sa bahay nyo. Maaari din bilhin ng tingi ang ilang Christmas decor pieces na babagay sa budget nyo, gaya ng mga ito. At yun na, pagganahin na ang inyong creativity. Pero may isang paalala si Mr. Tan sa paglalagay ng dekorasyon. Ang gusto natin, makamura tayo. Pero wag natin kakalimutan ang Christmas light. Napakadelikado po yan. Taon-taon, issue po yan. Ganon pala. Kaya, heto na ang sunod na hirit ko. Yan, ma'am, sir, paano? Compare lang ng tao eh, 3,000. Pwede na ba makapag-design ng kahit paano eh, malapit-lapit dito sa mga nakikita natin. Pwede na po siya sa mga garland, wreaths, and then kung may existing silang trees, pwede na nating isama at least yung mga portrait na trees. Talaga ho? Dahil sa hindi malaki ang space sa condo ko, inirekomenda sa akin ang pagbili ng simple pieces gaya ng mga ito. Pagpili ko yan, magkano? Sa mall, tingin mo lang. Estimate mo. Nasa na magigit sa libo. Oh, ay, kabit na natin sa pinto. Baka tumaas pa presyo. Yes! Kakabit na namin. Ito. Yeah! Wow! It's Christmas! Pag binenta mo ng 500 yan, mabibili na yan. Oh, mabilis. Ano ba? Yung mga parang ribbon. Ano sinabi ni Marimar? Mura lang budget dyan, di ba? Eh, para na tayo nga sa ano, White House. O, di ba? Ang ganda na agad, di ba? Para ano? Para kayo nasa isang palasyo. At ang luma kong Christmas tree, paggagandahin na rin para makamenos, di ba? O, di ba? Sino mag-aakala na ito ay lumang Christmas tree, di ba? Eleganteng-elegante, pero alam niyo ba? Naku, konti lang ho nagastos dyan kasi inano lang yan, inayos-ayos lang. Pero dito rin sa bahay ko, ang aking lumang Christmas tree. Pwede ilaban sa contest, di ba? O, di ba? Kayang-kaya maging Christmas na klase ang lugar nyo. So, start decorating na! Teka, paano ako bababa dito? Uy, matulong! Hindi ako makakababa dito. Kay Susan tayo! Susunod, more tips para makaiwas sa kidney disease. Okay, Kay Susan tayo!
intensyon ng kumuha ng exams, lalo na kung may takdang oras para tapusin ito. Last 5 minutes. Ang mahirap, mawawalan ka ng focus kapag naiihi ka at pinipigilan ito. Matindi ang pagsubok ng mga naghahanap ng trabaho. Sasaba ka sa maghapong paghahanap. At kung makaswerte ka, pipila ka at maghihintay. Ang gutom, kayang tiisin. Pero paano ang tawag ng kalikasan? Iiwan mo ba ang pilang maghapon mong pinagtiyagaan? Kayod kalabaw tayo sa hirap ng buhay. Walang sinasayang na panahon kaya kapag break time na, kung anong abutan, banat na. Basta't malamnan ang sikmurang kumakalam. Ay, busog. Kapag malimit magpigil sa ihi at magpista sa mga maalat at matatabang pagkain, malamang kandidato tayo sa kidney diseases. Ang kidney po natin, taga-filter po ng ating mga toxins sa ating katawan. So, yung dugo, umiikot siya sa buong parte ng katawan. Siya yung nagsusupply or nagbibigay ng nutrients sa iba't ibang parte ng katawan. And then, pagkatapos maibigay, meron din naman siyang dinadalang mga toxins o yung mga dumi, yung mga end products sa metabolism. Ngayon, yung mga end products na yon, dinadala niya sa ating kidney. Nabubuo bilang urine o ihi ang toxins na ito. Kaya kapag pinipigil daw ang ihi, malaki ang tsansa na magkaroon ng bacteria formation na siyang posibleng sanhi ng impeksyon. Kapag nasobrahan naman sa maaalat na pagkain, malaki ang tendency na maging concentrated ang ihi. Isa rin itong ground for bacteria formation. Pag mahilig tayong kumain ng taba, nape-predispose ang isang tao mag-develop ng sakit katulad ng sa hypertension. So pag yung hypertension mo left uncontrolled, nagkakaroon naman siya ng mga komplikasyon sa ibang organs, katulad ng sa kidneys. Kung kayo ay nakararanas ng hirap sa pag-ihi o masakit na balakang, maya-maya at pakunti-kunting ihi, Yung iba naman, may dugo sa ihi. nako, impeksyon na raw yan. Ipinapayong kumonsulta agad sa espesyalista para maagapan agad ang inyong problema. Pero huwag mag-alala dahil may iwasan naman ang ganitong eksena. Pinapayo na huwag tayong magpigil ng ihi. Kasi yun nga yung sinasabi natin na you urinate whenever you feel the urge. Kasi yun yung kumbaga nature's call. So pagbigyan natin yung ating katawan na magtapo ng mga dumi sa ating katawan. Siyempre, importante rin ang pag-inom ng 6 to 8 glasses of liquid a day. Maging tubig, juice o milk man yan. Mas makapag-filter daw ng maayos ang kidneys kung maraming liquid sa katawan. Liliit din daw ang tsansang magkaroon ng bacteria formation. Makatutulong ang tamang diet at pag-inom ng mga food supplements, lalo na yung mga food supplements na nagko-contain ng cranberry, cabbage powder, no, para mapanatili nating protektado at malakas yung ating kidneys. Tandaan, hindi kailangang magpigil o magmadali, basta pangangalaga ng kidney ang usapan. Take care. Because I care. You care? We care! Kay Susan tayo! Susunod, Christmas time na! It is the season to be fashionista. Kay Susan tayo! Ang ganda ko! Kasi Christmas na wala pa rin akong jowa. Ako nga din, friend, hanggang ngayon wala pa rin jowa. Magpapasko na. Hoy! Ano yung iyak-iyak niyo dyan? Kasi Pasko na wala pa rin kaming jowa. Alam niyo mga girls, imbis na lalaki po ng problema niyo, dapat nagpapaganto tayo ngayong Pasko. Dapat bonggang-bongga.
Teka, ano nga bang mga usong damit ngayong Pasko? Girls, time to dress up for the holidays. Huwag na kayong magmukmuk niyan. At para hindi maging malamig ang Pasko nyo, bisitahin itong friend ko. Yes, Ma'am Susan! Girl, let's go! Don't worry, Maring Susan. Akong bahala sa tatlong girls na to. Pagagandahin ko sila, promise. Si Miss Rayanne ang fashion stylist ng Graxy, isang fashion store na talaga namang in na in at one of a kind ng mga damit at accessories. Hi, girls! Welcome to my store. I'm Rayanne. Hi, Kay. Hi, Lou. Miss Rayanne, nakasalalay sa iyo ang makulay na Pasko ng tatlong binibining ito. Let's dress them up for the holidays. May tatlong magkakaibang body shapes ang ating mga dalaga. Pero kahit iba-iba ang hugis ng kanilang katawan, lahat may karapatang magpa-sexy. Ano nga ba ang fashion trend this holiday season? Ang trend ko ngayon is like baby doll dresses with matching tights. More of like printed, psychedelic colors na medyo tamed ng konti. And umuuso na rin ngayon yung mga high waist pants, belly bottoms, ganyan. Metallics are back, lalo na sa accessories. Ang matitingkad na kulay tulad ng gold at silver are in na in. Pero ang key para hindi magmukhang outdated ang iyong fashion statement, less is more. Bumabalik din daw ngayon ang paper doll dresses. Sa iba-ibang okasyon na pupuntahan mo ngayong Pasko, very fashionable daw ang iba-ibang versions nito. Go for yung mga one-of-a-kind printed dresses. Pwede ka mag-sexy, very trendy kung pwede. In na in rin ang tights ngayon. Pwede raw ang look na ito kahit kanino. Payat o medyo healthy ka man, caring-carry mo ito. Ang tip niya lang, kung medyo malaki ang legs mo, choose tops na hindi masyadong maiksi. Kung magsisimba naman, may suggestion din si Miss Rayanne sa mga pwede mong suotin. May rule na ngayon na hindi talaga po pwedeng more of the skin. Ang paper doll dresses na ito are highly recommended, this time without the tights. Very fashionable din daw ngayon ang lace blouses. Kung nasa baon na lang ang lace blouses ng nanay nyo, pwede itong i-revive ngayon. Mapa daytime o simbang gabi, pwede mong isuot, paired with jeans lang. Eto pa ang iba. Sa malamig na simbang gabi, hindi na ordinaryong jackets lang ang uso. Pwede rin ang mga jackets na ito na multicolored ang prints. Kung Christmas shopping naman ang pupuntahan, comfortable fashion ang dapat dyan. Una sa lahat yung sapatos mo. Dahil syempre, pag pupunta ka sa mga bazaars, lakad ka ng lakad, pwede kang magsuot ng flats. Tapos, yung hindi masyadong masikip ang shorts, pwedeng shirt lang, ganyan, para pag nag-fit ka, mabilis ka magpalit. In na in ang shorts paired with nice top and shoes. Usong-uso rin daw ang hooded tops ngayon. O ano, alam mo na ngayon ang holiday trends? At ang ating mga girls, ready na for the holidays. Abala na sa pagbabalot ng kanilang gifts. At makahanap man daw ng papa o hindi, ang mas mahalaga, feel na feel nila ang pagbibigay kasiyahan sa iba.
Kay Susan tayo! Susunod, mas makulay ang buhay with paper clay. Kay Susan tayo! Ay, naku, kaya napapagod na ako. Tigil muna tayo. Kanina pa tayo lakad ng lakad, pagod na ako eh. Ayan, may coffee shop tayo ha. Teka. Ay, ay, ay! Woo! Yun. Waiter! Coffee please! Bakit kaya nakayuko ang mga tao dito? May pinagtataguan ba ang mga ito? Baka naman mahiyain lang sila talaga. But that's impossible. Anong meron dyan, ha? Kailangan kong malaman yan. Aha! Ito pala ang salarin. Artwork na gawa sa paper clay. Maganda nga. Iba ang effect, ha? Okay. I'm impressed. Well, mas lalo kayong hahanga dahil ang paper clay art ay 100% Pinoy made. Unang ipinakilala ito ng JNBM Art Cafe noong 2005. At kung napansin nyo kanina, bata at matanda na humaling na dito. Yung finished product niya, hindi siya plain parang painting lang. It's really parang 3D ang effect niya. Kids from 3 to 93 ay pwedeng magpaka-artsy-fartsy dahil certified non-toxic, malinis at odorless ang paper clay. Safe din gamitin ang stick at board na kasama sa package. Kaya go ahead, Kay. Make your paper clay. Pwede kayo spray ako kaya mukha. Okay. Alam niyo ba na water-based ang paper clay art kaya no firing or baking required? Madali rin siyang kumapit sa anumang surface gaya ng glass, ceramics at metals. Kaya sorry na lang sa mga gumagawa ng glue at paste, but you're not needed here. Magkano ba ang materials for paper clay art? Very affordable siya. Meron kaming, the lowest price that we have is 60 pesos. Kompleto na yon. Kit, the board, the clay, the sticks, everything is there. 100, meron kaming 150 and 175. Bukod sa kiddie characters, mayroon din about love, family, religion, at kung ano-ano pa. At two-dimensional man ang kanyang texture, lightweight and durable pa rin daw ang finished product. Sige na nga, subukan ko na rin. Matagal pa yung gagawin mo? Eto gagawin ko. Ha? Yan. Matatagalan ka pa dyan, kaya eto gagawin ko. Okay yan. Kita mo naman. Sa picture, ang sexy ko. Andyan pala kayo. Teka, huwag niyo akong guluhin. Pinapaganda ko nga itong ginagawa ko. Kita mo, dito lang ako sexy, oh. Kailangan sexy talaga lumabas dito. Sa drawing man lang, di ba? Para ako nagpalay po dito ng 10 beses. Grabe ang bewang. Totoo pala ang sinabi nila na kahit inimbento ito para ma-develop ang patience, perseverance at motor skills ng mga bata, maganda rin itong stress therapy at hobby para sa mga nanay na tulad ko at sa buong pamilya. At kahit di kayo masyadong mag-usap habang busy sa paggawa, it's still a good form of family bonding. Excuse me, magsasarahan po kami. Magsasarahan po kami. Ay, nako, sige, magsara ka na, tapos nauna ka na. Tapusin ko muna to. Sige. Ito naman si Manong, panira eh. Di ko pa natatapos ang project ko. Sige na nga, tatapusin ko na lang pagdating sa bahay. Kay Susan tayo! Kay Susan tayo! Sa susunod na linggo sa Kay Susan tayo, mga bagong style sa gift wrapping, ituturo namin. Tcharam! Ang ganda! Mag-shopping din tayo sa Cubao Bazaar. Presenting Miss Susday Vargas. Oh my God!
Again, 350 lang po yan, mga kaibigan. Mga kapuso, kita-kita ulit tayo sa susunod na linggo para sa mga kwentong hitik sa kaalaman, nakalilibang at kapakipakinabang. Ako po si Susan Enriquez, ang kumari nyo. Tandaan, beauty ang buhay nyo dahil tuwing linggo, kay Susan tayo! Kay Susan tayo.